Maupay nga aga yung tanan, lalo na sa aking mga subscribers, viewers. Kumusta po kayo? Sunday ngayon, pupunta pa ako ng church, magsasamba. Kailangan po natin bigyan ng time si Lord dahil 7 araw po yun sa Kanya, ay 7 araw po tayo sa isang linggo. Isang araw lang po sa Kanya, o hindi nga isang araw, oras lang po, isang 2 oras lang, isang oras lang. Kailangan po natin magkaroon ng time kay Jesus, at saka kung mayroon man tayo natatanggap na mga blessings, kailangan po natin mag-share o magbigay sa Kanya para naman maitulong ko ano ang kakailangan sa simbahan. Oo, kasi ayan yun po ang ginagawa ko, makaunti man o malaki, kung magkano ang una-una kong nakikita sa isang araw, yan po ang itinatabi ko para kay Jesus o para kay Lord. Yan, tuwing linggo, ayan ang nilalay ko sa aming mga offering. So, samahan niyo po ako dahil alas 9:30, 9:20, pupunta na po ako. Huwag niyo po kalilimutan ang Panginoon. Yan lang po ang aking masasabi sa inyo. Tuhanan ang may naman niya, Diyos na nabawahan niya tanan, at iyan lang ng tulak. Lord, kami nadamdahan mo, pasalamat, hindi mo gibuhat at ano sa namon mo mga kinabuhi. Ay mo kami ginuwas, ika nga kayaran ng sala. Kadahin nyo na ginupagudran, yung makilala ka, yung nakikita kumay ka Diyos, yung naging kaupog, ginuhada na pagkaramat sa pilahan. Lord, tinatanan ang mga dinalahin mo. Dahil mo, pinako kami, Lord, dahil mo tinatanan na mo kapamiling na kada adlaw. Hindi ka binulit pagpapagod, dahil mo man yung promise, Lord, nasa rin ka man, Lord, hindi mo kami pababayan, ikaw magpupuntan ka, Lord, sa amon, nabay na pagsalit, pagpapagod, dahil mo, mabisa kami ngayon kato, ikaw sa amon ikaw, kahit dapat amon kalipay, kapag pasalamat, nalalahin mo dito, sugod na amon Diyos, sa among mga pinagpili. Sugod na amon pinamon, isang katamang puro, hating din hindi nagapit ginawa, sanduyan puro ginawa. Sugod mo kami ginawa, kadaan mo ang sahod, dahil mo, gusto mo kami tuma. Lord, gawita kami, sugod na kalambrag, sila ang mga katawan nila sa kanyang paamon. Makita ka ginawa, makilala ka, na ito among buhay at isisimba. Pagin sa kami Ginoong ng kalambrag, ang nadahay mo Ginoo, makilala ka Ginoo, pinangin ang mga panggalit sa iyo at pagpamalat. Nandito mo mga pulong pagpapili na taro sa naman mga pinapulong. Pero dinamon ginamon ng pagkasalamatan, isang katamon ng gusto naso ko, na yung padaan kami Ginoo sa pananalit. Sana kita kubatid aton minsay, alam pagpaglaw, manireseta na aton walang labis, walang kulang. Sa susundin ko ang mga pinag-utos dito. Sisikapin ko na mamuhay sa katotohanan ito at hindi gagawin ang mga pinagbabawalan dito para sa aking tunay na kagalakan sa tulong ng banal na Espiritu tungo sa paglalahad ng Ebanghelyo ni Kristo. Mupay nga aga aton nga tanan. Kaya po yun ito magbabasa aton mensahe. Ini nga mensahe kundi may ada titulo nga kapag kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Sugad nga Kristohanon ada na kita ito pagkarawat iya, pag ginabuhay iya, nga tanan itiya ang kasubuanan, yung pipirita nga aton masunod. Pero may mga panahon, bisa po mga Kristiyano na kita nga, tilay aton mga pagampo, mga prayer request, mga pangarabang at tuhaya, hindi rin nakakadatang. Sugat-sugadhin sarado itong aragilan para nato
ay dinitatong pag-aadman, maupay na lang kay itong Ginoo talaga napaka maupay. May niya pagtudlo din itong libro itong buhat. Itaton patukuran na nila aton pag-aadman, buhat o gawa 12, versikulo 1 at 24. Hindi nga katutuan, hindi na tutudo niya nga anuman ang mangyari ay Diyos ay nanatiling makapangyarihan upang iligtas ang kanyang mga lingkod, ingatan ang kanyang iglesia at atulan ang mga kumakalaban o ang kanyang mga kaaway. Dili nga aton pag-adman aton na bubuhaton or aton kinahanglan ikinabuhi itong mga punto nga iyatudlo nga kundi makakasaga itong mga tao nga nag-persecute or suga pa man huhuluga itong mga Kristohanon sugad nga ani kita hini nga level. Una nga punto nga aton pag-adman hindi din nga teksto 1 to 5 amo aton magtiwala sa Diyos sa gitna ng pag-uusin. Nasiring ito na aton text din iton gawa 12 1 24 kanila na kita 1 nga 5 nasiring. Nang mga panahon din iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Ang mga kaharian ng tao, ngunit ang kaharian ng Diyos ay manatili magpakailanman. So ganitong ilustrasyon nga adi nga atong babasahon. Sa kasaysayan, maraming pamahalaan ang nagtatangkang pigilan ang Kristyanismo. Ngunit nanatiling buhay at lumalaganap ang Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos ay hindi maaring gapusin. Bisan magdiunano ang mga buhat, kay nabatiyan natin, tuwa natin mga pag-inaram na damo na mga tao nga tangka, na pinanunungan ng Biblia. May na mga lugar na kundi waray na dito ni Kristo, hindi raw kasing-kasing. Pati ang mga Biblia, iragin malakawaran, malakasunog. Pero malois na nga na yan na. So, nang titika na mo. Dinyaborot, pipira man lahat. So, damo na. Nalulap. Basta nga testimony na Tinoo niton, ulong niton Ginoo. Aplikasyon, magpatuloy sa pangaral ng Ebanghelyo. Kaya hindi mo naman kailangan maging preacher, pastor, para dili ka makapagpadayon niton pag-Ebanghelyo. Itong Ebanghelyo, dili mala ulong, may man buhat nga nasingaling nga mas speak louder than words itong action, di ba? Ipakita ang nahikaw ng isa itong mga tao ng susumat, na upod, na suporta, na dunit, o kung ano natin mahihimo, para lang itong pag-Ebanghelyo. Ano sa itong kinaiya nga mayadan natin. Huwag matakot sa pagsalungat ng mundo. Aba. Ikitaan niyo pa na makita ang mundo, iging butang. Kasi ito maburbugan. Pero anong siring nagdabat yung Ginoo? Ayaw kahadlog. Kaya ito kalibutan. Ano siring? Gindaog puna. Puna nagtanada kalibutan. Nagpuna na ak. Worship you,
sweet spirit, you're captivating my soul. And every day I go to